Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ang pahayag ng isang leader ng big business group na nagreklamo na mas mahirap magnegosyo, mas mahirap ang buhay ngayon kumpara nung panahon ng pandemic. Gusto ko lang kayong bigyan ng update. Meron tayong part 2 sa ating fund drive for Brave 18 Marines. Yung part 1, last month, nakapagpadala na tayo ng 250,000 pesos. So, kahapon, nagsimula itong part 2. Kasi, nabantayan ko yung Brave 18 Marines, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nasampahan sila ng kaso. Na-monitor ko, nagpunta sila sa Marawi, I think, last week, para harapin ang kaso na isinampa ni Congressman Adjung sa kanila at napakagastos po niyan. Pero 19 sila, magbiyahe, magsakay ng eroplano, kain, tulog pa. They need our help. Kaya voluntaryo lang. Yung mga gustong tumulong sa kanila, dito kayo magpadala sa GCash number nito. 091690000997. Ulitin ko. 091690000997. Mirna Sibog ang pangalan ng GCash. Okay, ito. Post ni DG Chacha. Sabi niya, DG Chacha, ito po yung kapartner ni Ted Filon. Worse than pandemic. Title. Mga negosyo, mas mabigat ang pinagdaraanan ngayon ayon kay Steven Chukua. Mas mabigat pa umano kaysa noong panahon ng COVID-19 pandemic ang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap ng maraming negosyo sa bansa. So, kung naghihirap ang mga negosyante, edi mas lalong naghihirap ang mga ordinaryong mamamayan. Ito ang sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association, President Steven Kua sa panayam ng True FM. Ayon kay Kua, sunod-sunod ang dagdag na gastusin ng mga negosyo. Mula sa pagtaas ng presyo ng langis, nakaambang dagdag singil sa kuryente, paghina ng piso hanggang sa wage hike. Aniya, pakiramdam ng maraming business owners na sa kanila na lamang ipinapasa ng bigat ng mga problemang pang-ekonomiya. Sinabi rin ni Kua na normal lamang na sumunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kapag tumataas ang sahod ng mga manggagawa, dahil tumataas din ang gastos ng pagpapatakbo ng negosyo. Sangayon din siya sa pananaw ni Foundation for Economic Freedom President Calixto Chiquiamco na mas makakabuting tutukan ng gobyerno ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin kaysa umaasa lamang sa wage hikes. Sa usapin naman sa impeachment, sinabi ni Kua na mas nararapat umanong unahin ng bansa ang ekonomiya. We should be focusing on our economy. Yung flood control na wala na, nauwi na sa impeachment dito sa Pilipinas. First page ang politics, last page ang economy. Okay, so ito, malaking sampal sa mukha. Pero ba yan? Walang kapandi-pandemic ngayon, mas mahirap ang buhay. Noong pandemic, normal lang dahil hindi ka makagalaw eh. Takot kang lumabas, hindi ka makapagtrabaho. But at least, nakasurvive tayo. Ngayon, anong meron tayo? Mas masahol pa sa pandemic, sa virus. Corruption virus ang meron tayo. Political virus. Inuuna ng administrasyong ito ang yung political concerns nila. Yung 2028, yun ang focus nila. Wala silang pakialam
sa hirap ng mga negosyante at mamamayang Pilipino. Ito, may post din si Kipicho related dito. Sabi niya, bakit mas mahirap ngayon kay BBM kaysa pandemic? Sabi niya, siyempre na maraming economic factors but nothing bankrupts business in a country like being stolen from. Pagnanakaw. Nakawan mo kahit 10 Coke litro everyday ang sari-sari store kung di magsasara ang sari-sari store. Nakawan mo ng big time wholesale grocery kahit 10 cases lang ng sardinas everyday kung di tuluyan mabankrupt yan. Siyempre, mas naghirap ang Pilipinas kasi grabe ang ninanakaw sa atin. We've always been stolen from since the Spaniards, even with Senior, meaning Marcos Senior. But not at this level we're experiencing now, top to bottom. Imbes mapunta sa infrastructure that creates more jobs, imbes magpunta sa agricultural projects that makes farmers earn, imbes once lang gagawin yung kalsada, twice ginagawa, di yan, bankrupt tayo, hirap. Because of corruption, a road project that cost 1 billion, but 500 million is lost through kickbacks, inflated contracts. So, because of corruption, investors choose to invest somewhere else where they don't need to pay people just to get permits, where they don't need to padulas para lang maisalba ang fines. Because of corruption, poros because of corruption. Yan po ang kung bakit tayo naghirap is corruption virus ang tumama sa atin. At sila, yung mga tumatanggap ng maleta, paldo-paldo. Ang mga taong bayan na nagko-contribute ng pera para maipasok sa malita, kawawang kawawa. Kaya agree ako doon sa pahayag ng mga supermarket owners. Hirap na hirap sila sa negosyo. Tayo na mga buyers o consumers, ganun din, naghihirap. Salamat sa napakagaling, the worst or the best presidents we ever have, Pangulong Marcos Jr. Mabuhay ang Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naana ko dire sa panimalay ni Arlene Tigsay nga taga Masimag, Purok Uno, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ila na gyud giatop tungod kay sige og kaulan dinhe. So kiningsin nga gihatag sa kalipay nga ilang gibati nga natabangan sila, ila na gyud ning giatop napulo ni ka digis kataas nga yero ang natabang sa ilaha. So karon ato gid makita nga maayo na gyud ang ilang atop tungod sa tabang nga yero. Tabang sa sen. O kini si kuan tatay, so kuan na gid ni siya kanang tigulang na, so dili kayo ka tatay pagkakuan na istorya. So ang iyang gisulti nga salamat daw sa Ginoo og sa nagtabang sa sin. Pila na tatay, pila na imong edad? 73. 73 ka na. 73. Oo. So pakadungog pa ka tatay, dili na. Prepensa sa libara itangila ko. Diferensya na imong dalunggan tungod sa katigulang una. So pila ka kang imong anak tatay? Tulo. Tulo. So na tanan na nakapamilya. Nama ko pamilya. Oo, so ikaw ra karon din sa inyong balay. Napa kay asawa? Asawa. Paano? Si asawa no. Ang imong asawa asa karon? Si nanay, asa si nanay? Tayan. Sa tinatayan. Sa tayan. So ikaw ra karon din sa inyong balay.
So ikaw ra karon tatay din ni sa inyong balay. Sa- Oh, ikaw ra isa. Oo, so kini silang tatay ug nanay ang ngayon gid ni sila nga tabangan lagi kay ngani nga mga tigulang na sila. So salamat kayo tatay, salamat kayo. Salamat, Ginoo, kay tawag